ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Isa sa mga pinakakaraniwang emosyon ay ang galit. Maraming dahilan kung bakit tayo nakakaramdam nito. Ikaw, kabarangay, natatandaan mo pa ba yung huling beses ka na nakaramdam ng galit? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakatutok sa programa ninyo. Isa po ako sa mga supporters ng Barangay LS at ngayon gusto ko pong ibahagi ang naging kwento ng buhay ko. Ako nga po pala si Celeste. Bata pa lamang ay natutunan ko na hindi madali ang buhay. Lalo na't pinanganak ako sa mahirap na pamilya. Dahil dito ay hindi rin ako nakapagtapos ng pag-aaral. Pero hindi yun naging dahilan para sumuko. Iba't ibang sideline ang sinubukan ko para mabuhay at makapagbigay din ng pera sa mga magulang ko. Mas nagkaroon ako ng dahilan para magpatuloy sa buhay nang makilala ko si Domeng. Nakilala ko siya noong nakatira pa ako sa bahay ng mga magulang ko. Isa siyang mangingisda at isa din sa pinakamasipag na taong kilala ko. Sobrang bait niya kaya agad na nahulog ang loob ko sa kanya. Pagkalipas ng ilang taon ay dumating kami sa puntong kailangan na naming maghanap ng sariling mauupahang bahay. At nang mag-live-in na kami ay nagdesisyon din kaming kumuha ng maliit na pwesto sa palengke. Kaya ako na rin ang nagbebenta ng mga hinuhuling isda ni Domeng. Ang akala ko noon ay magiging tahimik na ang buhay ko pero nagkamali ako. Kasi katabi namin sa pwesto ang kapitbahay din naming si Malu na isa palang dakilang tsismosa. At ang mas masakla pa dyan ay palagi rin niya akong iniirapan tuwing sabay kaming nagbebenta sa palengke. Nung una ay hindi ko lubos maintindihan kung bakit inis na inis siya sa akin pero isang araw habang pareho kaming nagtitinda sa palengke, doon ay unti-unting luminaw kung saan nanggagaling ang galit at pagkainis niya sa akin, Papa Dudut. Minamalas ka nga naman, oo. Ang tumal ng benta ngayong araw na to, kaloka! Ate, kuya, bili na po kayo. Sariwang-sariwa pa po, oh. Ay, naku, ang sagwa ng boses, ha? Sarap pirisin. Kaya naman pala hindi ako makabenta-benta dito kasi may umaaligid na malas sa tabi-tabi. Sir! Sir, bili na po kayo. Bilhin na po kayo! Ay, naku, ang pangit talaga ng boses! Hoy, Malu ah, kanina ka pa. Pinariringgan mo ba ako? Ay, bakit? Natatamaan ka ba? Alam mo ikaw, matagal na kitang pinagpapasensyahan ah. Nagtitimpi lang ako sa'yo. May nagpapasensyahan? Ay, kung tutuusin nga, ako tong nagpapasensya dyan sa masagwa mong boses. Kaya naman pala inimbento yung headset nang dahil sa boses ng mga katulad mo. Magkaaminan nga tayo, Malu. Ano ba problema mo sa akin, ha? Palagi mo na lang akong tinatarayan, eh. Gusto mong malaman kung ano talaga ang problema ko sa'yo, ha? Eh simula nung dumating ka dito sa palengke, mas lalong tumumal tong pagbebenta ko ng isda. Hoy! Hoy! May nakakatawa ba sa sinabi ko, ha? Talaga ba, Malu? Ako yung sinisisi mo kung bakit hindi ka makabenta?
Nako, kapag nagkatigyawat ka, baka sa akin mo rin isisi yan, ha? Mukha mo tigyawat! Labo mo rin eh. Tigilan mo na nga ako. Kung tutusin, pareho lang naman tayo naghahanap buhay dito. Eh masisisi mo ba ako? Eh halos lahat ng suki ko noon sa'yo na napunta eh. Ah! Yun ba ang pinuputok ng butsi mo? Di ko nakasalanan kung mas sariwa tong isda na binebenta ko kaysa dyan sa mga binebenta mo. So inamin mo rin nga na ninanakawan mo ako ng mga customer. Labo mong kausap. Palibhasa, nagkakaganyan ka kasi mag-isa ka sa buhay. Napaka-bitter mo. Huwag ko sa'yo, maghanap ka na nga lang ng love life. Nang sa ganon, makahanap ka na ng taong iintindi sa'yo. Yabang naman ito. Sino bang pinagmamalaki mo? Yung jowa mong mangingisda? Naman! Talagang pinagmamalaki ko yon kasi marangal ang trabaho niya at mahal na mahal ako nun. Eh ikaw, may nagmamahal ba sa'yo? Ay, hala, sorry. Wala nga palang nagmamahal sa'yo kasi ang sungit-sungit mo. Sumusobra ka na ha? Hoy Celeste, wala man akong love life. At least, mas marami akong pera kaysa sa'yo kasi nagpapautang ako, no? Totoo nga niyan eh. Kapag yung negosyo mo nalugi, pwede kang umutang sa akin. Magsabi ka lang, no? Magkandalintik-lintik na, hindi ako magkakamaling mangutang sa'yo. Nako ha, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kasi kapag yan nagkatotoo, ako ang pinakaunang matutuwa para sa'yo. Alam mo, Malu, ang masamang ugali, may binabagayan mo kaya eh. Anong gusto mong palabasin, ha? Ay, hindi pa ba malinaw sa'yo? Pangit ka! Sa ugali ka nga lang babawi, hindi mo pa nagawa. Wisit kang babae ka? Sana malasin yung negosyo mo! Same to you! Sama ng itsura mo! Impacta! At doon ko mas naintindihan kung bakit galit na galit si Malu sa akin, Papa Dudut. Naiinggit pala siya at tingin niya ay kakompetensya niya ako sa palengke. Siguro'y hindi niya rin matanggap na maayos ang love life ko habang siya naman ay olats sa lahat ng aspeto maliban sa pera. Kalaunan nga ay nagpakasal na kami ni Domeng sa huwes. Lalo tuloy nainggit ang bruhang si Malu at ang mas nakakatawa pa dyan ay habang galit na galit siya sa akin ay napapansin ko naman na ginagaya niya ako. Pati mga damit at estilo ko ay ginagaya din niya. Binabash niya ako sa harapan ng ibang tao pero sa totoo lang ay kinokopya naman niya ako. Noong una ay hinahayaan ko na lamang si Malu. Mas inuuna ko ang negosyo at ang relasyon namin ni Domeng. Kasi ayoko ng gulo at katoksikan. Pero isang araw, Papa Dudut, dumating yung TV na in-order ko online. Sakto namang nasa paligid lamang si Malu at nakikipagchismisan. Kitang-kita niya tuloy na merong dumating na malaking TV. At syempre hindi siya nakapagpigil na magsalita ng kung ano-ano. Diyos me! Bibili-bili ng malaking TV, nangungupahan lang naman. Hoy! Babaeng pinaglihi sa sama ng loob. Anong ginagawa mo dito, ha? Tungko na nga. Kung makaasta naman to. Kala mo talaga mansyon yung tinitirhan eh. Pasensya ka na, ha, kung napapangitan ka sa bahay namin. Alam mo, nagmana lang naman kasi sa'yo yan eh. Kung makapagsalita ka? Bakit? Maganda ka ba? Siguro nga, hindi ako maganda. Pero sigurado pa rin ako na mas maganda ako kesa sa'yo. Hayop ka? Nakabili ka lang ng bagong TV, kala mo kung sino ka na? Inggit ka lang eh. Anong naiinggit ang pinagsasasabi mo dyan, ha? Kala mo ba talaga na hindi ko napapansin yung ginagawa mo? Anong ibig mo sabihin? Naku, Malu! Bumenta na yung maang-maangan School of Acting mo. Nagkukunwari ka pang basher ko pero ang totoo niyan, alam kong alam mo na ginagaya mo ko. Kapal ng mukha? Bakit naman kita gagayahin, ha? Akala mo ba hindi ko napapansin yung mga shorts at blouse na palagi mong sinusuot? Aminin mo na lang kasi na idol mo ko. Napaka-feeling mo naman. Bakit?
Ikaw lang ba ang may karapatan na bumili ng shorts at blouse, ha? Ay naku, hindi na ako magtataka kung bukas o makalawa bibili ka na rin ng bagong TV. Gusto mo bang ibigay ko rin sa'yo yung link ng pinag-orderan ko nitong TV? Nang sa ganon, hindi ka magkakamali sa panggagaya sa akin. Utang na loob naman! Kalbuhin kita dyan eh! Sige, subukan mo. Sino ka ba sa tingin mo, ha? Ano nangyayari dito? Ay, mahal! Andito ka na pala. Wala, pinapaalis ko lang tong si Malu. Kanina pa kasi siya nagkakalat dito eh. Hoy! Anong nagkakalat? Kung tutuusin, ikaw nga tong masyadong masakit magsalita eh. Ay, naku, Doming, pwede ba pagsabihan mo naman yung jowa mo? Akala mo kung sino eh. Ano naman kayong dalawa? Tama na nga yan. Ingay-ingay nyo eh. Kaya sa mga kapitbahay oh. Wala naman talaga akong balak na makipag-away dyan kay Celeste. Pinapayuhan ko lang naman siya na dapat hindi siya bumibili ng kung ano-ano. Gaya na lang niyang TV na in-order niya. Ano namang karapatan mo na pakialaman ako, ha? Bakit? Pera mo ba tong pinambili ko dito? Hindi naman, di ba? Kaya manahimik ka nga dyan. Mahal. Tama na yan. Baka naman nagmamalasakit lang tong si Malu. Wag mo na lang masamain para matapos na to. Mismo! Sandali nga lang. Kinakampihan mo ba yung impacta na yan? Hindi sa ganun yun. Yung akin lang. Tagal nyo nang nagbabangayan kaya pakiusap lang tigilan nyo na to. Pwes wag akong pagsabihan mo. Tama na. Wag na natin palakihin to. Ay, naku, Doming. Mauna na ako, ha? Maniningil pa kasi ako ng mga may utang sa akin eh. Oh, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Sige na, umalis ka na bago pa tuluyang magdilim ang paningin ko sa'yo. Alis! Aaminin ko nung mga panahong yun ay talagang sukdulan na ang inis ko kay Malu. Yung dating simpleng inis lamang ay naging totoong galit na. Pakiramdam ko kasi para siyang anino na laging nakasunod at hindi mawala-wala. Araw-araw ay may parinig at may side comment. May bagong issue na ibabato sa akin at parang hindi siya mapakali hanggat wala siyang napupuna o napipintas tungkol sa akin. Kaya naman minsan ay napapadasal na lamang ako na sana'y bumalik na sa kanya lahat ng ginagawa niya. Lalo na sa pagpapautang niyang sobrang taas daw ng interes. Ang mas lalong nagpapainit ng ulo ko ay si Doming. Kasi sobrang bait niya, Papa Dudut. Gusto pa niyang magkaayos kami ni Malu para raw wala ng gulo pa. Pero sa totoo lang ay wala talaga akong balak makipag-ayos sa malditang si Malu kasi para sa akin, napaka-plastic niya. At wala sa bokabularyo niya ang magpakumbaba at magpakabait, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At mas lalo pang lumala ang lahat nang mapansin ko na may matinding baho na umalingaw-ngaw sa loob ng bahay namin. Nung una akala ko ay may patay na daga o kung anumang sira. Pero nang lumabas ako ay doon ko na nga, Papa Dudut, nakita na may mga basurang iniwanan sa tapat mismo ng bahay namin. Siyempre may kutob na kaagad ako kung sino ang may kagagawan. Pero pinili ko munang manahimik kasi wala pa naman akong sapat na ebidensya na magpapatunay sa mga hinala ko. Kaya isang araw ay minabuti ko na sumilip sa bintana namin ng madaling araw at doon ko mismo nahuli si Malu. Bit-bit ang isang supot ng basura at walang kabog-abog na iniwan yon sa tapat ng bahay namin, Papa Dudut. Hayop ka, Malu! Sinasabi ko na nga ba eh! Ikaw yung nag-iiwan ng basura sa tapat ng bahay ko! Ay hala, pasensya ka na ha? Pero ayos lang yan kasi mukha namang basurahan tong bahay niyo eh. At mukha ding basura yung nangungupahan kaya amanos lang. Hanggang kailan mo ba ako bubwisitin, ha? Konting-konti na lang talaga bibingko ka na sa akin! Hanggang hindi ka umaalis sa pwesto mo sa palengke. At hanggang nakikita ko yung buwisit mong pagbumuka dito, hindi kita tatantanan. Alam mo, ayoko na makipagdiskusyon sa taong makitid ang utak tulad mo. Kaya iuwi mo na lang yung basura mo kung ayaw mong magkagulo tayo dito. Rar! Nakakatakot
out yan, ha? Ay, nako. Makaalis na nga lang. Bye! Sa'yo na yung basura ko. Enjoy! Ah, ganun na. Bumalik ka nga rito! Ay! Alam mo, ikaw, matagal na akong napipikon sa'yo eh. Pwisit ka babae ka, ha? Sa dito, tuturuan kita ng leksyon! Bitiwan mo yung buhok ko, Celeste! Aray, ang sakit! Sige, walang problema, bibitawan ko to. Pero bago ko gawin yan, Ano yung gagawin mo, ha? ipapakain ko muna sa'yo tong basura na pinagtatatapon mo sa tapat ng bahay ko! Ito! Ayan! Kainin mo! Celeste, ayaw mo yan sa akin! Ang baho! Naku, mukhang ugali mo na yung naaamoy mo at hindi yung basura! O ito pa oh, panis na noodles! Kainin mo lahat yan! Naninamnawin mo! Ano? Masarap ba, ha? Yan ang bagay sa'yo! Ayun ka! Pagbabayaran mo tong ginawa mo sa akin! Hoy! Tama na yan! Tigil na! Ano ba? Awat na! Mahal, tama na! Ano ba? Dali nga lang! Tama nga yung hinala ko, Doming. Yang babaeng yan ang nagtatapon ng basura sa tapat ng bahay natin! Malu, totoo ba yun? Doming, hindi! Kapal na mukha mo! Nakakalat na nga dyan yung basurang dala-dala mo kanina. Magde-deny ka pa! Ang totoo niyan, hindi ko naman intensyon na iwanan yan sa tapat ng bahay niyo eh. Pero walang kaabog-abog mo kung sinugod at pinakain mo pa sa akin yung panis na noodles na yan. Sandali nga lang. Bakit mo naman ginawa yun? Bagay nga sa'yo yung pangalan mo, Malu. Kasi maluwag yung tornilyo mo. Galing mong gumawa ng kwento. Bakit naman kita susugurin ng walang dahilan, ha? Pues malamang sa malamang. Sandali. Awat na. Mahal, hindi mo pa rin dapat ginawa kay Malu yun. Utang na loob naman, Doming. Bakit? Kinakampihan mo pa yung mala-impactang babae na yan. Sandali lang, wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. Yung gusto ko lang mangyari, magkabati na kayo. Ano nga ba? Tayo na nga lang yung magkakapit bahay rito. Nagkakaganito pa kayo. Bubwisit na rin ako sa'yo, Doming eh. Kung ayaw mo maniwala sa akin, hindi kita pipilitin. Basta ako, ipapabarangay ko yung bruha na yan. Eh di gawin mo! Sinong tinatakot mo, ha? Nang araw ding yon ay nauwi talaga sa barangay ang matinding away namin ni Malu. Ilang beses ko nang pinaliwanag sa kapitan na dapat siyang maparusahan dahil hindi ko na mabilang kung ilang beses niya akong ginulo at pinagdiskitahan. Pinaliwanag ko rin ng maayos na matagal na siyang naiinggit sa akin kaya palaging ako ang tinatarget niya. Pero syempre, binaliktad ni Malu ang kwento at sinabing ako raw ang nagsusungit sa kanya at ako daw ang nagpaparinig. At ang masakla pa doon ay kahit nagkainitan na kami ni Malu, sa barangay hall ay wala pa ring malinaw na aksyon sa reklamo ko at nakiusap na lamang ang kapitan na magbati na raw kami ni Malu. Kaya pag uwi namin ni Doming ay doon na ulit namin pinag-usapan ang masinsinan ng lahat ng mga nangyari sa barangay hall. At ang sama ng loob ko sa naging sitwasyon, Papa Dudut. Luminahon ka nga. Visit na yan. Wala man lang ginawa si Kapitan para turuan ng leksyon yung Malu na yun. Bakit? Masisisi mo ba siya? Ginawa niya lang naman yung trabaho niya. Ay, alam ko na. O ano? Malamang sa malamang may utang yan si Kapitan kay Malu. Kaya ganun-ganun na lang niya ipagtanggol yung impactang yun. Ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Kung ano-ano na lang naiisip mo eh. Sandali lang, nandyan na. Malu? Hoy! Bruhilda ka? Anong ginagawa mo dito sa bahay ko, ha? Nananadya ka ba talaga? Malu, sandali lang ha. Kagagaling lang natin sa barangay, di ba? Kaya parang awa nyo na, awat na. Huwag muna ngayon. Pero hindi naman ako pumunta dito para manggulo eh.
Pagkatapos ng lahat ng kasinungalingang pinagsasasabi mo sa barangay hall kanina, sa tingin mo ba maniniwala pa ako sa'yo? Kapal din naman talaga ng pagmumukha mo, no? Para balik rin na pagmukain mo akong masama. Ang totoo niyan, Celeste, nabigla lang naman ako sa mga nangyari sa atin. Pero nung nahimasmasan na ako, napagtanto ko na dapat hindi tayo nag-aaway. Kasi kapitbahay kita. At isa pa, magkatabi pa tayo ng pwesto sa palengke. Eh di sana naisip mo yan bago mo ako pinagdiskitahan ng dahil lang sa naging customer ko yung mga customer mo. Oo. Aaminin ko na hindi ako naging perpekto. Kaya sorry na. Sorry kung feeling mo nilait kita. Sorry din kung feeling mo natatarayan ka sa akin. At sorry na rin kung pakiramdam mo inaasar kita. Ang totoo nga niyan. Ito may dala akong biko para sa inyo. Ay, salamat Tita Malu ha. Ay, huwag kang magkakamali na tanggapin yan, Domeng. Bakit? Sigurado ako may lason yan. Ako ba, tumigil ka nga? Hindi ka man lang ba nagtataka kung bakit biglang nagbago yung gagang yan? Ito naman ako na nga itong nagpapakumbaba eh. Ang totoo niyan, na-realize ko rin na nakakapagod din pala yung pakiramdam ng may kaaway at yung pakiramdam na hindi matapos-tapos yung hindi natin pagkakaintindihan. Celeste, mahal. Sige na, lunukoy mo na yung pride mo. Humihingi na ng tawad sa iyo yung tao. Celeste, sorry na. Bati na tayo. Please. Mahal, Ano? sige na makipagbati ka na kay Malu. Sinabi ngang ayoko, di ba? Pwede ba parang awa mo na? Sige na nga. O siya, sorry na rin. Ayan, bati na rin tayo sa wakas. At hindi nga ako nagkamali sa hinala ko kasi napatunayan kong pinaplastic lamang ako ni Malu. Kahit na hindi na niya ako inaaway ng harapan tulad ng dati ay may mga pagkakataon pa rin na nararamdaman kong sinisiraan niya ako sa mga customer at sinasabi niya na hindi raw presko yung mga isdang binibenta ko. Sa totoo lang, umabot na rin ako sa puntong gusto ko nang lumipat ng bahay at pwesto kasi ayoko nang makita at makaharap si Malu. Nakaka-stress talaga yung pakiramdam na may taong palihim na naiinggit sa iyo at laging naghahanap ng paraan para saktan ka. Gayong ang gusto ko lang naman ay magkaroon ng tahimik, masaya at masaganang buhay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot habang tumatagal ay parang nagiba na ang ihip ng hangin at mas napapansin ko na hindi na ako inaasar ni Malu at hindi na rin siya masyadong nagpaparinig. Ayoko mang aminin sa sarili ko noon pero pakiramdam ko talaga ay unti-unti na siyang nagbago. Sa isip ko noon ay siguro ay may mga tao talagang nagbabago lalo na kapag nararamdaman nila na mali ang mga ginagawa nila. Doon ko rin naramdaman ang peace of mind kaya naman napag-isipan kong ikwento kay Domeng ang lahat ng nangyari at kung paanong unti-unting nagbago ang sitwasyon namin ni Malu. Papa Dudut. Mahal, halika na. Pinagandaan na kita na makakain. Thank you, mahal. Kaya sa'yo ko eh. Bola ka pa. Ay, siya nga pala, mahal. May kukwento ako sa'yo. Ano yan? Alam mo ba na ang ganda-ganda ng araw ko kanina sa palengke? Talaga? Bakit naman? Eh kasi nga, hindi na ako inaasar ni Malu. Tsaka hindi niya na rin ako pinaparinggan. Ay, mabuti naman pala kung ganun. Alam mo, kung tutuusin, ikaw lang naman tong nagmamatigas eh. Teka, sandali nga lang. Anong ibig mong sabihin? Kasi kung hindi mo pinapatulan yung tao, siguro naman hindi lalala ng ganun katindi yung away nyo, di ba? Teka lang, Domeng ha? Oh. Bakit parang pinagmumukha mong ako yung masama? Hindi ganun yun, mahal, ha? Pero aminin na natin, kung di rin naman dahil sa pride mo, malamang sa malamang,
Matagal na kayong nagkapatawaran ni Malu. Hoy, Domeng, hindi ko na nagugustuhan yung pinapalabas mo ha. Ano ka ba, nagsasabi lang naman ako ng totoo. O ano nga ba sa tingin mo yung totoo? Na si Malu yung nasa tama at ako tong nasa mali. Sus. Ha? Ganun ba yung gusto mong palabasin? Tignan mo tong taong to. Hindi na nga kayo nag-aaway ni Malu. Pero ako naman tong pinagbubuntungan mo ngayon ng galit mo. Eh talagang nakakagalit naman yung mga pinagsasasabi mo eh. Parang pinagtatanggol mo pa si Malu kahit malinaw naman na siya yung nasa mali noon. Pero, Celeste, aminin na natin. May pagkamaldita ka rin naman. Tsaka, aminin mo na, masakit ka rin minsan magsalita. Oo, siguro nga. Pero alam ko sa sarili ko at alam ng Diyos na hindi na sana umabot sa ganun yung alita namin ni Malu kung hindi dahil sa pang-iinis at pagpaparinig niya sa akin. Porque naging customer ko yung mga suki niya sa palengke, nagalit na siya. O, di dapat masinabaan mo na lang yung pasensya mo. Kasi kahit ako rin naman maiinis pag nangyari sa akin yun, di ba? Hoy, baka nakakalimutan mo ha. Kahit sa labas ng palengke, hindi pa rin ako tinatantanan ni Malu. Tao lang din ako, Doming. Napupuno din ako kapag nasasagad. Pero kasi hindi pa rin sapat na dahilan yung para manakit ka. Sinabunutan mo na nga yung tao, di ba? Oh, saan mo punta? Sandali lang, hindi pa tayo tapos kumain, oh. Kumain kang mag-isa mo. Hoy, bumalik ka nga dito. Nagluto pa naman kita, oh. Pwes kung gusto mo ng kasabay dyan, edi yayain mo si Malu. Total, kamping-kampi ka naman sa kanya, di ba? Magsama kayong dalawa. Alam mo, pag ganyan ka palagi, makakahanap at makakahanap ka talaga ng kaaway. Wala kang kwenta! Maghanap ka ng iba mong kausap! Pagkatapos ng usapan namin ni Doming ay doon na talaga nagsimulang magbago ang lahat, Papa Dudut. Unti-unti kaming nagkalabuan. Napansin kong parang nanlalamig na siya at palagi na lamang nagpapakabisi. May mga pagkakataon na hindi na kami sabay kumakain at madalas ay inuumaga na siya nang uwi sa bahay. Yun ang pinakamasakit na parte ng relasyon namin kasi ramdam ko na unti-unti nang nawawala ang dating saya at parang hindi na kami pareho ng nararamdaman. Naisip ko rin noon na baka napuno na siya sa ugali kong matapang at minsan ay masungit. Kaya naman nakonsensya din ako kahit papaano. At isang araw habang nagtitinda ako sa palengke, bigla na lamang sumakit ang ulo ko. Kaya nakiusap ako sa pinsan ko kung pwedeng siya muna ang magbantay sa pwesto ko para makauwi ako ng maaga. Kaya habang naglalakad ako pa uwi ay napagdesisyonan kong kausapin ko si Doming para humingi ng tawad. At para maayos na rin ang hindi naman namin pagkakaintindihan. Pero habang papalapit ako sa bahay, may nakita akong isang pamilyar na mukha sa aking pamamahay, Papa Dudut. Hayop kang babae ka? Aray! Wisit kang impacta ka? Kapal din naman talaga ng pagmumukha mo! Celeste, huminahon ka nga muna. Magpapaliwanag ako sa'yo. Sige! Ipaliwanag mo sa akin kung anong ginagawa mo dito sa bahay kung ahas ka! Magpaliwanag ka! Celeste, hindi ba dapat nasa palengke ka? Ikaw isa ka pa eh! Isa ka pang hayop ka! Sandali nga lang, huwag ka mag-iskandalo dito. Kung ano man yung iniisip mo, nagkakamali ka. Nandito si Malu kasi... pinapunta ko siya rito kasi nangutang ako ng pera sa kanya. Yun. Pero promise, walang nangyari sa aming dalawa. Malinis ang konsensya ko. Mahal, please lang. Huwag mo namang masamain na nakita mo si Malu rito. Wala kaming ginagawang masama, promise. Ang galing mo, Doming. Wala pa nga akong sinasabi pero ang haba-haba na ng paliwanag mo. Halata tuloy na guilty ka. Ko, kaya naman pala. Kaya pala ano? Kaya naman pala nanlalamig ka sa akin itong mga nakaraang linggo. Kasi habang nakokonsensya ako na iniisip kung may nagawa ba akong mali sa'yo, eto ka, nakikipaglandian sa haliparot na babae na to. Kung hindi pa ako umuwi ng maaga, hindi ko pa malalaman na pinatulan mo na pala tong cheap na babaeng to. Hoy, Celeste! Magdahan-dahan ka naman sa mga sinasabi mo. Sumusobra ka na, ha? At hanga din naman ako sa'yo, Malu. Kasi sa lahat ng kabit, ikaw tong matapang. Ikaw tong malakas ang loob. Kaya
Napakawalang hiya mong babae ka. Ibang klase ka rin ano? Wes, hindi ko kasalanan kung ayaw na sa'yo ni Domeng. Ikaw? Aray ko! Ako matagal na ako pikon sa'yo eh, ha? Plastic ang higat ka, kanina ka pa eh! Celeste, tama na. Tumigil ka na. Aray, Celeste! Ano ba? Sasaktan na ako! Tama na! Ito na. Marunong ka rin pala makiusap at makaawa, ha? Pero tama yan! Para kilabutan ka naman kahit paano! Sige! Magmakaawa ka pa! Celeste, tumigil ka na. Sandali. Kaya naman pinakampi ka sa babaeng to kasi may namamagitan na sa inyong dalawa! Celeste. Mga ahas kayo! Niloko niyo ako! Tama na. Alam mo ikaw, kahit kalbuhin mo pa ako sa harapan ng maraming tao, hindi ko nababalikan ang asawa mo. Kasi hindi mo na mababago ang katotohanan na pinagsawaan ka na niya. Tama na. Gusto mo talagang kalbuhin kita, ha? Eh di sige, tutuparin ko yung hiling mo, madam! Celeste. Dapat lang sa'yo yan! Kung tutusin nga, kulang na kulang pa yan sa lahat ng pag-inis mo sa akin eh. At ikaw, Doming, simula sa araw na to, tinatapos ko ng relasyon natin. At ikaw, Malu, sayong-sayo na tong tira-tira ko! Aaminin ko na sobra akong nasaktan noong araw na yon. Doon naging malinaw sa akin kung bakit nanlamig si Domeng. Dahil matagal na palang may namamagitan sa kanila ni Malu. Malamang kung hindi ako nakauwi ng maaga noong araw na yon ay tuloy-tuloy pa rin nila akong niloloko at pinagmumukhang tanga. Para akong binuhusan ng malamig na tubig habang nakatayo sa harapan nila. Noong araw ding iyon ay hindi na ako nagdalawang isip, Papa Dudut. Kinuha ko ang lahat ng gamit ko at nakiusap sa pinsan kong pwede muna akong makitira sa kanila. Sa kabutihang palad ay tinanggap niya ako at hindi niya ako pinabayaan. Dahil sa sakit at pagtataksil na ginawa sa akin ni Domeng, napagdesisyonan ko rin na iwan ang probinsya at lumuwas ng Maynila para magtrabaho at magsimulang muli. Ilang taon din akong naging single, hindi naging madali para sa akin ang magmahal muli dahil dala-dala ko pa rin ang trauma ng nakaraan. Alam kong nakakatakot magmahal muli lalo na akong nasaktan ka ng sobra. Pero alam ko na hindi lahat ng tao ay pare-pareho. Hindi lahat manloloko at mananakit. Kailangan mo lang talagang bigyan ang sarili mo ng pagkakataon na maghilom, bumangon at maniwala ulit sa pag-ibig. At yon ang aking gagawin. Hihintayin ko munang maghilom ang sugat sa aking puso bago ako magpapapasok ng bagong tao sa aking buhay. Maraming salamat din po sa pagkakataon na may bahagi ko ang naging karanasan ko. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Celeste. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.